Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Narito na naman po ang ating programang Usap-Usapan. At para sa episode ngayong araw, syempre meron po tayong makakapanayam. Pero bago po yan, syempre ito muna maglalambing tayo. Live niyo po tayong napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service, official Facebook page at YouTube channel. At napapakinggan nyo rin po kami sa audio streaming at sa online radio. Para po doon sa wala pang mga Evox PBS receiver app kung saan nyo po kami pwedeng mapakinggan, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store para po sa mga Android users at sa App Store naman po sa mga Apple phone users. At paki-like and subscribe na rin po sa aming mga Facebook page and YouTube channel. Ako pa rin po ang inyong makakasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman at sa episode ngayong araw ng Usap-Usapan, meron po tayong pag-uusapan na tungkol po sa kalikasan sa unang bahagi. At sa ikalawang bahagi naman po ay tungkol naman po sa ating advokasya sa pagsusulong po ng syempre karapatan ng ating mga indigenous peoples at yung kanila pong mga likha at mga produkto. Kasi yan po ang ating ipinagdiriwang ngayong buwan ng Oktubre, ang National Indigenous Peoples Month. Okay, so para naman sa unang bahagi, sige, i-welcome na natin. Live na po natin kasama si Director Nilo B. Tamoria, ang Regional Executive Director po ng Department of Department of Environment and Natural Resources o DENR Calabarzon. Makakasama natin siya via phone patch upang pag-usapan po itong nakaambang pagpuputol po ng mahigit 700 mga puno dito po sa may Infanta, Quezon. So, magandang araw po, Director Nilo. At welcome po sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang umaga at magandang araw po, Bea. At sa tagapakinig ng programang Usap-Usapan, sa pong karangalan ang imbitahan dito sa inyong programa. Maraming salamat po, Director Nilo, sa pagpapaunlak sa amin. Alam ko po na today is a Saturday and perhaps baka naka-day off po kayo. Thank you po sa inyong oras. Ito po, sir, makikibalita kami kasi nabanggit ko nga po sa unang bahagi ng ating palatuntunan na monitor po namin. Totoo po ba mayroong mahigit 700 daw pong mga puno ang nakatakdang putulin dyan po sa Infanta, Quezon at para daw po ito mabigyang daan yung pagtatayo ng wind project sa lugar? Totoo po na mayroong nakaambang pagpuputol, pero ilinaw lang po natin, hindi po dahil may itatay yung wind farm, kundi yung dadaanan po ng pag-transport ng mga turbina na gagamitin sa proyekto ng wind farm sa Tanay. Ito po ay dadaan sa Marilake o yung Marikina, Rizal, Infanta, Laguna, Quezon road, dahil ito po ay idinaong sa galing ibang bansa po yung turbina at idinaong po sa port ng Infanta at para madala po sa bandang Tanay, Rizal kung nasa ng project site,
dadaan po doon sa Marilaki Highway. Ngayon, yung binabanggit na more or less 700 puno, yan po yung mga puno nakatanim sa right of way ng National Road, Okay. ng Marikina Laguna Infanta Road. Kaya alam niyo naman po ang haba ng turbina Opo. ng wind farm. Ito po ay isasampa sa trailer, at kapag lumiko po ito sa mga kurbada, lalo na po sa daang yan, medyo may mga sigsag po diyan. So, makakasagabal po yung mga punong nasa tabing daan. Kaya po, yung 700 pong yun ay hindi lahat po yun puputulin. Meron pong mga kailangan lamang na i-prune o bawasan yung sanga para hindi po makabalam doon sa pagta-transport po. So yun po ang sitwasyon, at sa ngayon po ay ini-evaluate pa po yung application nila, bagamat po yung turbina ay nandun na po sa Port of Infanta. Kinukuha po muna natin yung kapasyahan din dahil ito po ay national road. So ang meron jurisdiction po dito ay ang Department of Public Works and Highways, at kinukuha po natin yung certificate of no objection nila para po bago po namin gawaran ng permiso na putulin po o i-prune ang mga puno sa tabing daan. Okay. Certificate of no objection, kailangan po pala yun. Sir, meron po kasing mga environmental groups na hindi po sang-ayon dito po sa pagpuputol ng mga punong kahoy. Ano po ang tugon ng DENR Calabarzon? Meron po naman po tayong regulasyon hinggil sa paggagawad ng mga ganito. Unang-una, ang right of way po iyon. Okay. Kung tutuusin, dapat wala pong matataas na puno. Lesson na po natin yan. Sa tabing daan, dapat po walang malalaking puno. Dahil kapag nag-widening o katulad po nito, merong gagamitin yung kalsada at baka tamaan yung mga puno, nasasakripisyo po talaga yung mga puno. Kaya po, ang bagong regulasyon po natin ngayon ay hindi na po tayo po, iniinganyo po natin na wag ng matataas na punong itanim sa tabi ng kalsada. Kung pwede yung mga bushes na lang, yung mga medium size at mga flowering, para po hindi po makasagabal. Pero ganun pa man po, dahil nandyan na yan at kailangan pong gamitin yung kalsada, meron po tayong regulasyon na sa bawat isang punong puputulin, kung ito po ay planted species, ito po ay pinapalitan ng 50 seedlings. At kung ito naman po ay naturally grown species, 100 seedlings po ang kapalit. Kaya yun po para ma-compensate yung kakayahan ng mga puno na mag-absorb ng carbon sa ating kapaligiran. Yun po yung ating regulasyon ngayon. Naiintindihan po natin yung pagnanasa ng ating mga environmental groups. Kaya lang po, ito po ay right of way kasi po eh. Kaya kung gagamitin talaga po ng DPWH, either widening, either pagta-transport, either ay even po yung mga linya ng kuryente, di ba? Nakakasagabal din po yung mga puno sa tabing kalsada kasi pagka tumaas po ito at nasampid dun sa mga kuryente, kaya po pinapayagan po yun, regulated naman po. Ayun. Yan ang ating bibigyang diin, yung ipinunto po sa atin ni Director Nilo, na binabalanse naman pala itong sitwasyon na ito, kung saan of course concerned po tayo dun sa pangangalaga sa kapaligiran o kalikasan, and at the same time dahil right of way naman po pala itong kalsada na maaapektuhan. Actually nilinaw din niya kanina na hindi naman po pala siya iisang area lamang kung saan itatayo yung mga turbina, kung hindi isa siyang kalsada, at sabi niya mahaba ito, doon sa gilid ng kalsada na ito, doon po nakatanim yung mga punong malalaki, at doon kasi idadaan yung mga turbina at possible po na matamaan, kaya kailangan po ng pruning na sinasabi niya, or hindi naman po talaga puputulin, parang iti-trim lang yung mga puno. So yun po yung mga pagbabalansing kinukonsidera nila.
And Director Nilo, meron din po kasi mga concern na meron daw po bang permit yung company na magsasagawa sana nung pagpuputol. Parang tinatanong din po kasi ito ng mga environmental groups. So maaari nyo po bang ibahagi sa amin, kumpirmahin kung meron po bang permit itong company? Ito po, ganito po yan. Nag-a-apply po sila ng cutting permit para dun sa mga, na-inventaryo na po yan, kaya meron tayong bilang at dun po sa mahigit 700, 460 po doon ay ipuprune lang. So mahigit lang pong 200 ang puputulin. Kapag ka nagawaran na po natin ng tree cutting o tree pruning permit. Pero bago po natin may gawa dyan, katulad ng sinabi ko, kinuha po natin yung certificate of no objection ng may-ari ng lugar, which is the DPWH, dahil right of way. Okay. At the same time, so dalawa pong engineering district yung nakakasakop. Kasi mahaba po talaga yung Marilaki Highway, ano po. Yes. Mula Infanta hanggang Tanay, abutin po yan ng humigit ko lang 90 to 100 kilometers magmula dun sa Port of Infanta hanggang dun sa talagang project site. Ang project site po ay nasa Tanay. So yun. Okay. So bago namin gawaran ng permit, dahil yun nga, certificate of no objection. Pangalawa po ay i-discuss po ito sa PAMBI dahil bagamat po ito ay highway, ito po ay nasasaklawan ng dalawang protected area, yung Kaliwa River Forest Reserve sa bahagi po ng Tanay at saka yung Presidential Proclamation 1636 sa bahagi po ng Laguna at Quezon. So, ang PAMBI po, Protected Area Management Board, ang highest governing body sa mga protected area, kailangan po mabigyan muna ng PAMBI clearance yung application for tree cutting permit. So nasa ganung proseso pa po ito at masusi pong dinideliberate ito. Kaya po hindi naman po talaga bagamat pag-aari ito ng DPWH wala nang ganitong proseso. At hanggat maaari po talaga ay mabawasan yung maapektuhan na mga puno dahil alam naman po natin yung contribution po ng puno sa ating kapaligiran ay hindi po rin matatawaran. Pero mailinaw ko rin po na yung ultimate na proyekto po, yung wind farm, yung wind energy project, di ba renewable energy po ito? Yes. Wala po itong kailangang gatong na gasolina o kaya coal. At bilang renewable energy, napakaganda po nito sa kalikasan. At ito po ang pinopromote ngayon, hindi na lamang po dito sa ating bansa, kundi sa pamandaigdigan. Kailangan na po natin mag-deviate dun sa umiwas na po tayo dun sa fossil fuel, yung mga source of energy, kasi yun po ang nakakabutas ng ating ozone layer, di ba? Yes. At yun po ang nagpapatindi ng pagbabago ng klima. Kaya, bagamat ganun yun, bagamat renewable na allowed naman at yun ang pinopromote, still, nire-regulate po natin yung mga impact naman itong proyektong ito. Dahil siyempre, una, pag-transport, pangalawa, dun sa pagtatayuan mismo ng turbina. Definitely, sa ngayon po, ang teknolohiya, kalahating hektarya po ang i-ocupa ng isang turbina. Yung isang turbina pong yun, magpuproduce naman po ng 8 to 10 megawatts. Biro nyo po yun. Yung, kung napapansin nyo po at nakapunta na po kayo sa Pililla, na kung saan meron ng wind farm, yung dati pong teknolohiyang ginamit ng Pililla, 1 hectare po yun per turbina at 2 megawatt lang ang napoproduce. Kaya tignan nyo, at the end of the day, kapag ka naitayo yung wind farm, tignan nyo yung contribution naman nun para sa sources of energy natin na hindi naman maikakaila na tumataas po ang demand natin sa energy. So, gusto ba nating mapanatiling mas madumi ang ating source of energy? Di ba ito, natural ito, galing sa power ng hangin, kinakapture natin. Pero syempre, hindi natin maiwasan sa pagtatayo nito, ay meron talagang footprint na maapektuhan. At kaya naman po itong suklian, una yung benepisyo ng wind farm, pangalawa, yung kung sa bawat punong mapuputol, ito nga, sa pagtatransport pa lamang to, may kaakibat ng kondisyon at equivalent replacement po ng mga
pananim din na eventually ay aalagaan din po natin. Ayun. Maganda rin naman pong punto iyon na meron din naman po tayong pakinabang o benepisyo na makukuha kung sakaling maitatayo na po itong renewable energy, itong wind project na ito, no? And at the same time, yun nga sabi ni Sir, iniiwasan na rin po kasi natin itong mga fuel o yung crudo na ganun din naman yung epekto, meron din naman po siyang masamang epekto sa ating kalikasan. So talagang balanse lamang ang ating paghahanap ng pamamaraan kung paano tugunan ito. Director Nilo, ito na lang po siguro kasi syempre gusto rin nating na-mention nyo kanina yung mga regulation i-highlight, no? Yung regulation sa pangangalaga sa ating mga puno. So, pwede nyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Please educate us po regarding yung mga policies po to protect our forestry siguro and itong mga puno na ito. Opo. Ang batalyang batas po na gumagabay po sa DNR bilang ang pangunahing ahensya na may mandato sa ating kapaligiran at mga likas yaman ay yung Forestry Code. Okay. Yung Presidential Decree 705 o ito po yung Revised Forestry Code. Ito po ay sinabatas noong 1970s pa. Ito po ang Biblia namin po sa DNR pagdating po sa mga puno. At generally po may pagbabawal sa pagpuputol. Diba? Yun po yung ina-enshrine ng ating forestry code. Pero umaabot po, inaalaw naman po yung pagpuputol batay naman sa mga kondisyon at regulasyon. Kaya nga ito po, isang kondisyon ay yung tree replacement. Pangalawa, kung seedling replacement pala, kung kayang at kung hindi na talaga kayang hindi putulin. Pero hangga't maaari kung ang diametro po ng katawan ng puno ay kaya pang i-earth ball, meaning bukayin para i-transfer dun sa safe na at hindi maapektuhan ng proyekto, yun po ang ginagawa. Kasi meron pong certain diameter po ng katawan ng puno na uubra pang i-transfer para hindi na umabot ng pagpuputol. Kaya lang po, meron din naman po mga puno na talagang maski na i-earth ball mo, mamamatay rin lang kung ano. Kaya ganun po. Ang katumbas naman po noon ay yung sinasabi nga nating seedling replacement. So yun po. Pangalawa po, kapag ang mga puno naman po ay nandun sa loob ng protected area, katulad po nito. Bagamat right of way, pero nandun sa loob ng protected area, ginagabayan naman po tayo ng National Integrated Protected Area Systems Law, yung INAIPAS na amend po noong 2018. At dyan po naman pumapasok yung paggagawad ng, bago pa man issuehan ng tree cutting permit, ay kailangang magawaran po ng public clearance. Okay. At ang nag-deliberate po nito ay yung multi-stakeholder na composition po ng PAMBI. Alam niyo po, ang DNR isa lamang po dun sa dami ng miyembro noon. Nag-chair ng po ang DNR. Okay. Kasama po ang mga kapitan, mga people's organization, at mga ibang ahensya pa ng gobyerno. So, ganoon po tapos yung halimbawa pong puno na mapuputol, turn over po yan sa DNR para magkaroon po ng magandang gamit, ano? At yan naman po ay inaalok namin sa Department of Education para gawing farm share ng mga ating mga mga ilang pagawaing bayan ng ating iba't ibang ahensya. So ganun po At the same time, yung pong seedling replacement naman po ay yan naman po ang pinamamahagi natin doon sa reforestation program natin. Kung may mga spot pa na kailangang i-reforest, mga bakanting lote na lalong-lalo na pagka public land ay yun po ang ginagamit natin para sa reforestation program. Pwede po itong mag-request sa mga lokal na pamahalaan, sa mga planting materials, at dito po natin to dinededicate to mga seedling replacement po. For every
puno na napuputol batay po dun sa inisyong tree cutting permit. Ayun, natuwa naman ako kasi hindi ko po alam yon na meron palang process pa na ganon. Kapag ka naputol yung puno ay talagang ito-turn over siya sa DENR at yung DENR po yung magpapasya kung saan ito ibabahagi. Pero sabi ni Director Nilo, more likely ay para ito sa mga ahensya ng pamahalaan din. Sabi niya ginagawang student chairs sa Department of Education at iba pa pong sabi niya crucial or mahalagang gamit kung saan pwedeng ito ay magkaroon ng purpose, no, itong mga puno na pinutol. Nabanggit niyo po kanina na bago po talaga isagawa yung pagpuputol, may public clearance po na kailangan, tapos kailangan din po ng Certificate of No Objection sa DPWH. Mahaba po ba ang proseso talaga nito, sir? Pwede niyo po bang i-share yung kabuuang process? Mukhang ang dami po kasing permit. Tama po ba? Opo, tama po yun. Kasi nga po, dahil nga sa halaga rin naman po nung puputulin yung puno, kaya at the same time para maipakita sa proponent na hindi basta-basta mapapayagan yung pagpuputol dahil may konsiderasyon sa iba't ibang mga patakaran din ng mga ibang ahensya, lalo na kung sila ang merong jurisdiction dun sa partikular na lugar na kung saan nandun po yung mga puno. Ano ko lang, kung kayo ay dumaraan dito sa SLEX dati, o mapapansin ninyo dati maraming puno din po dyan. Kaya lang pribadong lugar nga po yan, SLEX. Pero tinaniman natin dati ng mga mahogany. Kaya lang, nung mga kinailangan na ng South Luzon Expressway, at kailangan talaga, danger naman po kung alam mo ang kalsada may puno sa gitna. Di po ba? Opo. So, yung safety naman po ng mga ating mga mananakay, ng mga biyahero na yun po, isa pong lesson yon natin na sana sa mga roadside, mga medium size na lang ang ipatanim natin para maging kaaya-aya din yung tanawin. At the same time, ang laki rin po talagang na i-contribute ng mga puno sa pag-absorb ng mga usok ng mga sasakyan. Imbis po na mapahalo dun sa hangin na magiging madumi ang ating lalangkapin. Pero nung may sagawa po yung pagpuputol dyan, yan, dumaan din po ng maraming proseso at naharap din po kami sa maraming hamon at batikos ng mga environmental rules. Pero tingnan niyo naman po ngayon ang at yung mga naputol pong puno doon, pinabricate po natin at yung iba ay na-donate natin ilang paaralan sa Binyan, at iba pang natasakupan nung SLEX yung mga. Kaya po, yun, totoo po, masakit po talaga na makitang putulin yung puno. Kaya lang po, yung pagbabalanse po dun sa takbo ng ating kaunlaran ay talagang, kung kayang iiwasan. Pero kung talagang hindi na kayang iwasan, ay meron po talaga ng mga regulasyong gumagabay para po maisaayos natin ang prosesong ito. Okay, napakagandang mensahe. Director Nilo, ito na lamang po ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood. And siguro, kung may activity po ang DENR Calabarzon na gusto nyo pong imbitahin ang ating mga tagapakinig para makilahok sila, pagkakataon nyo na po ito, sir. Sige po, ang DENR Calabarzon po ay naninindigan na lahat ng hakbang na dapat daanan sa tamang proseso, no? Naaayon sa batas at nakatuon sa kapakanan ng tao at kalikasan. Kaya minsan, beyond dun sa batas, ang talagang konsiderasyon yung tao at saka yung kalikasan. Both sa pagkaundaran at the same time sa proteksyon ng ating kapaligiran at kalikasan. Bilang pangunahing ahensya po na may mandato dito, sisiguraduhin po natin na ito ay naaayon ang lahat ng hakbang sa paggagawad ng mga permiso, sa paggagawad ng mga permit ay sinasalang-alang po yung nakatakdang batas. At the same time, ina-encourage ko rin po
ang taong bayan, yung mga environmental groups na tulungan po kami na masubaybayan ito batay dun sa panuntunan. At the same time, doon pa po sa mga iba't ibang aktibidad ng ating pamahalaan sa pangunguna ng DNR na may kaunayan sa kapaligiran at kalikasan, ay iniinggan niyo ko po ang taong bayan na tumulong. Nung third Saturday po ng September, napakarami pong nagpa-participate na ngayon sa mga International Coastal Cleanup dahil ang September po ay cleanup month. Tapos halos bawat araw merong nabanggit mo, Indigenous Peoples Day. Yes. So meron din po tayong kaugnayan sa mga katutubo sa pagpoprotekta po ng, alam mo, ang mga katutubo ang pangunahin nating kakampi dyan sa loob ng kagubatan dahil dyan sila naninirahan. Pagpasok po ng November, Clean Air Month. Opo. So marami pong activity rin ng nakalatag dyan. Subaybayan na lamang po dun sa ating mga social media page ng DNR Calabarzon para sa mga iba't ibang activity po natin para po sa ating kalikasan at kapaligiran. Okay. Maraming salamat po, Director Nilo, sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat din at sama-sama po tayo para sa ating kapaligiran at kalikasan. Yes. Thank you. Yan po si Director Nilo Tamoria, ang Regional Executive Director ng DENR Calabarzon. At napakinggan po natin ang mga hakbang ng DENR Calabarzon para pag-ingatan po ang ating kalikasan. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan makalipas ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang palatuntunan Usap-Usapan. Ako pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman, at napapakinggan niyo pa rin po tayo, napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. At syempre, napapakinggan po sa audio streaming o iyong tinatawag nilang online radio. At para po sa mga interesadong subukan itong online radio, ay maaari niyo pong i-download ang Evox PBS Receiver app para kami po ay mapakinggan. Sa mga Android users po ay pwede nyo po itong makuha sa Google Play Store at sa mga Apple phone users ay sa App Store naman po.
Okay, at narito na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan kung saan tampok naman na po natin ang ating mga panauhin na pag-uusapan natin itong isang mahalagang produkto ng ating mga katutubong kababayan. At ito po ay syempre kaugnay pa rin ng selebrasyon o pagdiriwang nitong National Indigenous Peoples Month ngayong buwan ng Oktubre. At natutuwa po tayo at makakasama po natin upang talakayin itong hobby. Alam nyo yan. Para sa ating mga kausap-usapan dyan na mahilig po sa fabric o tela, textile. At syempre, itong bago nating pinauuso ngayon sa mga government agencies kung saan every Monday po meron pong requirement na kayo ay magsuot sa ating mga ka-empleyado dyan ng Filipiniana o iyon pong mga kasuotan na nagpapakilala talaga ng ating identidad bilang Pilipino, no? So yan, i-relate natin yan sa ating pag-uusapan. Live po natin kasama via Zoom si Ma'am Adelaida Lim, ang President Emeritus ng HABI, the Philippine Textile Council. Kasama po natin si Miss Jeannie Lakay, isang owner po ng Aruga Handwovens. Siya po ay isang manghahabi din, no? So, excited na po tayong pag-usapan to. Welcome na po natin sila live via Zoom. Magandang araw po, Ma'am Adelaida at Ma'am Jeannie. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa Usap-Usapan. Magandang umaga naman. Ako si Laida Lim at dito ako sa Baguio. Ayun, magandang araw po Miss Laida. Kumusta naman po ang panahon sa Baguio? Sana po ay okay po kayo dahil nga nabanggit na daan daw po si Bagyong Paulo sa inyong lugar. Sana okay po kayo, ma'am. Medyo choppy ang dating mo pero kakadaan lang nung Bagyong Paulo at hindi naman siya masyadong malakas. Okay, that's good to hear po. And si Miss Jeannie naman po, nandyan na po ba sa ating Zoom? Hello Miss Jeannie, bati po kayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Hello, good morning. Ako po si Jeannie Lakay from Arugahan Handwovens. Ayun. Dito po ako sa Manila. Welcome po sa Usap-Usapan. Ito po, sige simulan na natin kasi marami pong interesado dito po sa ating talakayan. So unahin muna natin si Ma'am Laida. Maaari niyo po bang ipakilala sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang HABI, Philippine Textile Council? Ano po ito? Kailan paano po binuo? At ano po yung layunin, ma'am? Ang HABI Philippine Textile Council ay isang NGO na binuo noong 2010 kasi nagkaroon ng meeting dito sa Manila ng mga Association of Southeast Asian Nations, yung kanilang mga traditional textile council. Gusto po na namin na wala palang textile council ang Pilipinas, kaya bumuo kami ng isang organisasyon. Ang layunin nito ay para protektahan ang mga naghahabi ng ating mga traditional textile na kung ano ba, siya yung nagbibigay ng ating identity, no? Kung sino tayo, yun yung tela na yun ang nagsasabi kung sino tayo. Yes. Kaya gusto namin i-preserve yan at saka ipakilala sa buong mundo at saka sa atin-atin, no? Kasi madaming mga Filipino hindi nila alam kung ano ba yung mga tela na gawa natin. Ayun. So, Ma'am Laida, nabanggit nyo na rin lang po yung identity bilang National Indigenous Peoples Month po sa Pilipinas ngayong buwan ng Oktubre. Gaano po ba kahalaga yung ating hobby culture, yung kultura ng paghahabi sa Pilipinas at yung kaugnayan po nito sa ating mga kababayang katutubo, indigenous people?
ang karamihan ng mga gumagawa ng ating mga traditional textile ay talaga yung mga indigenous people natin, ang mga katutubo, no? And ang problema is unti-unting nawawala itong mga telang ito. At saka Mm. napansin namin na yung mga gumagawa lang ay yung mga matatanda. At saka ayaw na itong gawin ng mga kabataan. Okay. So, syempre na-worry kami diyan kasi kung hindi matutunan ng kabataan ang paggawa nito, talagang mawawala siya, no? And so anong mangyayari sa atin pag hindi natin alam kung ano ba yung pinanggalingan natin, gaya ng sabi ni Jose Rizal. Yes. Mm. So, talagang mahalaga yung ginagawa ng mga katutubo natin kasi sila yung nag-preserve at nagpapakilala sa atin ngayon kung ano ba yung original or orig ng Pilipino. Okay. Nabanggit po natin yan, no? Ito pong mga katutubo natin ang talagang pangunahing key player o yung may pinakamahalagang role para po isulong po itong ating paghahabi, no? At saka yung produkto mismo, yung hobby, kung saan yun talaga yung material na nakikita mo, yung process po na babahagi po sa ating Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas World Service dito sa Usap-Usapan. Ayan, no? Nakikita sa video yung mga nagagandahan po talagang produkto. Kaya naman, sige, ikwento na rin natin to dahil napakaganda pong story ni Miss Jeannie. So, Ma'am Jeannie, sabi ni dito ni Ma'am Laida, talagang yung mga kagaya nyo po, yung merong mahalagang role para po sa preservation ng ating indigenous textile. So, balita namin kayo po ay isang Isinay weaver o yung nagpa-practice ng Isinay weaving. Pwede nyo po bang ibahagi sa amin at sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito sa Usap-Usapan kung ano itong Isinay weaving at syempre pakilala nyo na rin po kung saan po kayo galing at yung inyong pong mga kasamahan na Isinay po. Ang Isinay po, from Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Mhm. So, kami lang po ang Isinay, 3 towns lang po ang Isinay sa Nueva Vizcaya. So, medyo konti na rin po kami. Tapos, yung culture namin, tsaka yung tradition namin, medyo nakakalimutan na rin dahil sa mga intermarriages. Mm-mm. So, ang maganda po sa ginagawa po namin ngayon when it comes to weaving, unti-unti namin na-reintroduce ang Isinay sa buong Pilipinas tsaka sa Opo. buong mundo. So, through weaving, napapakilala din namin yung identity ng Isinay. Like, ano ba ang Isinay weaving? Isinay weaving, ito po yung ikat weaving and yung dinaday yung yarns bago i-weave. Mm-mm. So, yun po yung traditional way of weaving para sa Isinay weaving. Tapos backstrap po ang gamit namin. Backstrap. Okay. Yan. So, yung ating mga tagapakinig at tagapanood na medyo familiar dito sa proseso na ito, no? Talagang very interesting po ito sa kanila. Ma'am Jeannie, balita din namin ay meron po kayong aruga handwovens. Pwede nyo rin po bang i-share ang kwento nito? Kailan po ito nabuo at ano po yung ginagawa nyo dito sa Aruga Handwovens? Oo. Yung word na aruga kasi means tender care sa English. Mm-mm. So, kaya aruga ang pinangalan ko sa sa business ko dahil nag-start po ako mag-weave nung 2018 nung napanganak ko kasi yung anak ko ng 2017. So, nung 2018, I decided na mag-weave ng tela Mm-mm. para kargahin yung anak ko. Mm-mm. So, baby wearing. So, dahil dun sa baby wearing, natutunan ko ang paghahabi para sa anak ko. Tapos, nung nakita ng mga ibang nanay na gumagawa na rin ako, naghahabi ako ng mga magagandang tela para pagpambuhat ng anak. So, nagpagawa na rin sila ng nagpagawa. So, yung personal mission ko dati na gumawa lang ng personal na
pang baby wearing namin ng anak ko is mas lumawak Okay. mas lumawak siya, and then I decided na gawin ko siyang business. So dahil doon, from personal reasons, naging mas malawak siya kasi it ended up na rine-revive ko pala ang Isinay weaving dun sa Dupax del Sur. And dito po sa Arugahan Wovens at yung mga produkto nyo po rito, Isinay weaving po talaga yung ginagamit na estilo, no? Sa paglikha? Opo. Okay. Yes. Mahirap po ba ang Isinay weaving, ma'am? Gaya po ng ibang weaving sa mga weaving communities dito sa Pilipinas, mahirap po talaga ang weaving dahil gawang kamay siya. Tapos mabusisi po yung proseso niya kasi isa-isa mong hahawakan yung bawat thread Opo. ng ginagawa na fabric. So yun pa lang, iisipin mo, ang mahirap na talaga siya. Pero once na natutunan mo, masaya naman siyang gawin. Lalo na pag nakikita mo na yung art na ginagawa mo. Yes, gano'n naman po kapag ka mga manlilikha, no? Kahit mahirap siyang gawin, pag nakita mo na yung finished product, parang matutuwa ka rin eh. Kasi yun yung tinatawag nilang labor of love, no? Ma'am Jeannie, nabanggit kanina ni Ma'am Laida na kapag ka daw pinabayaan tong yung weaving practice at hindi na siya ginagawa, posible siyang mawala, no? Which is nakakalungkot, no? May mga nagpapakita po ba ng interes na makipag-ugnayan sa inyo upang matuto sa Isinay weaving, lalo na po ang mga batang henerasyon? Yes, meron po. Kasi nung nag-start ako, wala nang Isinay weavers dun sa Dupax del Sur. So yung last na weaver namin, wala na siya nung 1970s pa lang. So from 1970s hanggang 2020, walang weavers dun sa Dupax del Sur. Tapos nung pandemic, nag-decide kami na magkaroon kami ng workshop, weaving workshop dun sa Dupax. So nung time na yon, nag-workshop kami from 16 years old until 60 years old, and nakapagturo ako ng 12 weavers. So from then on, from 2020 until now, may mga existing weavers na ulit dito sa Dupax del Sur, which is nakakatuwa kasi malaking range ng yung ages ng mga weavers namin. So from 16 years old talaga to 60 years old, very interested pa rin sila. So nakakatuwa. That's good. 60 years old to 70 years old, talagang may mga nagpapakita ng interes. Ibig sabihin, unti-unti nang nabubuhay yung Isinay weaving. 1970s pa pala yung last weaver, medyo matagal-tagal na rin po. At all because gusto nyo lang sanang ng baby carrier, no? At Yes. natuto kayo. Also, pwede nating i-mention kasi nabanggit nyo po na natuto kayo. So, is this from collaboration po with a government agency, ma'am? At first, nag-self-taught ako, so sa YouTube Okay. University. Yes. Oo. And then, syempre, kailangan ko din kausapin yung mga ibang weavers. So, pumupunta ako sa mga bazaars. So, nangungulit ako ng mga weavers nung time na yon. And then, pumunta din ako, we visited yung PTRI or the Philippine Textile Research Institute para makita namin kung paano yung process from raw materials to finished products. So, parang nag-self-research din ako. And then, also, meron din kami mga workshop na ginawa ng Mahalina Foundation in collaboration with yung mga Ifugao weavers. So, rini-introduce nila yung traditional way of weaving ng Isinay sa amin. So, para siyang full circle. Kasi nung unang panahon, parang ang Isinay ang nag-share ng weaving techniques ang mga Isinay tsaka mga Cordilleras. So, ngayon, modern times, ganun ulit.
binalik ulit ng mga Ifugao ang weaving tradition ng Isinay sa amin through workshops. Okay, yun, nakakatuwa. Balikan ko lang si Ma'am Laida kasi ayun, may mga katutubo po na mga manghahabi talaga, kagaya ni Ma'am Jeannie, na talagang started from a passion project at ngayon ay namamayagpag na, no, sa sektor. Tanungin lang natin si Ma'am Laida bilang sila po talaga yung tumutulong. Philippine Textile Council, yung HABI, tumutulong po sa mga kagaya ni Ma'am Jeannie. So, Ma'am Laida, paano nyo naman po pinopromote yung mga kagaya nitong si Ma'am Jeannie na ipakilala sa ating mga kababayan itong kanilang produkto? Hindi lamang actually sa ating mga kababayan, maging sa ibang mga bansa po. Ano po yung mga hakbang ng Philippine Textile Council para po i-promote po yung mga katutubong kababayan natin na lumilikha ng sining ng paghahabi, Ma'am Laida? Well, taong-taon, nag-organize kami ng Likhang Hobby Market Fair. At ito ay ginagawa sa Makati, no? So, ginagawa namin, iniimbita namin lahat ng mga hobby na pumunta sa Manila at saka magtinda ng kanilang mga gamit. Kasi yun yung problema nila. Gawa nga sila ng gawa pero walang pumupunta sa kanila na bumili. Kasi nga nandun sila sa malalayong lugar at saka kuminsan mahirap abutin. So yun yung isang tulong na ginagawa namin. Pero aside from that, nag-organize rin kami ng dalawang competition. Isa sa pinya at isa sa abaka. Okay. And nakakatuwa ito kasi yung pinya weaving competition na pinangalan kay Mrs. Lourdes Montinola na sumulat ng isang libro tungkol sa pinya, ang dami palang ang daming sumali, no? And then nakita namin na yung mga dating ginagawa na parang nawala na, no? Hindi na ginagawa. Parang binalik nila para sa competition. At saka tapos gumawa rin kami ng isang special prize for weavers na under 30 years old. Para ma-encourage naman yung mga kabataan na sumali, no? And nung una natatakot nga kami na baka walang sasali kasi wala nang naghahabi na under 30 years old. And talagang na-surprise kami kasi ang daming sumali at saka ang gaganda ng gawa nila. Doon naman sa abaka competition namin, gusto namin i-revive kasi dati, noong unang panahon, may ginagawang tela na abaka na hindi magaspang. Talagang pinong-fino siya, para siyang seda or para siyang yung pinya, no? So, pwede palang gawin yung abaka na ganon. Okay. And ang ginawa namin yung competition para ibalik ulit yung paggawa ng telang ganon na super, ginagawang damit, ginagawang barong Tagalog at saka parang blusa ng mga kababaihan. No? So, siguro ito yung ika-4 na taon na gaganapin yung abaka weaving competition. Okay. And nakita na namin na bumabalik na yang gusto naming makita. And talagang exciting palagi yung mga competition na yan kasi hindi namin alam kung ano yung mga darating. Okay. Yun, nabanggit ni Ma'am na dito sa mga fair na ito talagang gusto nila rin targetin yung mga kabataan kasi yun nga nag-worry sila na baka hindi na ito benta sa mga kabataan dahil wala na nga pong mga batang or medyo nagkakaroon na nga ng challenge sa pagkakaroon ng mga mas mababata pang mga weaver. So, paano po natin ina-address yun or tinutugunan, Ma'am Laida, yung meron po ba tayong mga pamamaraan para ito po ay bumenta sa mga kabataan? At meron din po yung concern na syempre dahil ito po tumutulong kayo sa mga kagaya ni Ma'am Jeannie na talagang i-promote ang kanilang mga product, yung hand-woven talaga. Meron po kasi mga na online shop na mga tela na ginagaya yung print pero di naman po authentic. So, ano po ang inyong mga tugon sa mga challenges na yon?
Talagang problema 'yan 'no, kasi gaya Yes. dito sa Baguio, merong mga lumabas na tela na super mura 'no, Mm. na hindi naman siya gawa sa kamay at saka hindi siya natural dye. Tapos, printed lang siya 'no. Um, ang kailangan malaman ng tao kung ano ba yung tunay 'no, and then Yes. kailangan maintindihan na dahil siya gawa sa kamay, hindi hindi siya lalabas na cheap, na mura, 'di Mhm. ba? No, and kailangan natin bigyan ng halaga yung gawa sa kamay at kailangan ma-appreciate 'yan ng mga tao. So yun ang, parang, gusto namin ituro sa mga, consumer ba na Mhm. ano, 'pag gusto mo ng handmade, gusto mo ng authentic, meron talaga siyang ano, cost, 'di ba? Okay. Mm. So, I will pick up from that, no? Sabi ni Ma'am Laida, mahalaga na alamin kung ano ang tunay at importanteng ituro po ito sa mga consumer. Tanungin natin yung gumagawa mismo. Balikan ko si Ma'am Jeannie. Ma'am Jeannie, paano po natin ma-identify ang tunay na Isinay weave? Um, Paano ba ituro sa mga ano? Kasi yung mga enthusiast, alam na rin talaga, automatic alam na nila. Opo. By the looks of it, pag tinignan pa lang nila, alam na nila kung tunay siya o hindi. Mhm. Pero sa mga karaniwang Pilipino na hindi naman enthusiast sa handwoven, siguro we just need to yung talk about it every time. Opo. And siguro din sa schools, ewan ko, gusto ko, lagi ko sinasabi pag may nagtatanong sa akin na paano natin ibabalik or paano natin ipapakilala sa mga kabataan. Siguro, when it comes sa schools, 'di ba, sa mga HE natin, tinuturo yung mga sewing, ganon. Opo. So, instead of sewing or alongside with sewing, sana ituro din kahit yung basic weaving lang dun sa mga Mm-mm. kabataan when it Opo. comes pagdating sa school. So isasama nila sa curriculum nila yon para parang planting seeds. Bata pa lang sila, alam na nila kung ano yung itsura ng totoong handwoven, ganun. So when habang lumalaki sila, alam na nila kahit hindi sila maging enthusiast, magiging ano na siya, memory Attorney. ng mga kabataan kung paano natin malaman kung totoo o hindi yung tela na Ayun. kung handwoven ba siya talaga. Opo, napakagandang rekomendasyon na para sa mga bata kumbaga i-incorporate sa learning nila yung mga traditional weaving techniques kahit mga background education para sa kanila magagamit in the future kung gusto man nilang tahakin iyon. Nabanggit din natin kanina with our discussion with Ma'am Laida na yung isa sa challenge is nasasapawan po ng mga hindi nga authentic na mga tela, yung mga gawa po ninyo. Aside from this po, Ma'am Jeannie, meron pa po bang ibang mga hamon ng isang Isinay weaver? Isang hamon, alam na rin ng lahat ng weavers to in enthusiast, yung raw materials. So, as much as we want to use yung Philippine cotton, hindi siya masyadong mataas yung demand from the weavers. Okay. So kung konti lang yung supply, wala silang magamit, so nagre-resort sila sa polyester or sa mga outsource na mga thread. Pero dumadami na rin, paunti-unti, dumadami na rin yung mga Philippine cotton raw materials katulad ng abaka, mga silk, ganon. Pero sana mas madami pa. Ayun. Para anytime na kailangan ng isang weaver, readily available siya. So yun yung hamon natin. Okay, nako. Kailangan po pala natin tugunan yan. Raw materials para sa ating mga weaver para patuloy pa po silang makalikha, no? So yan, and sige, ito ang highlight natin sa discussion kasi syempre, balita namin, meron po kayong major event na gaganapin sa susunod na linggo. So, siguro, I'll start with Ma'am Laida. Maaari niyo po bang imbitahin ang ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa event na to? And then, Miss Jeannie na rin po.
Sa October 10 to 12, magkakaroon ng Likhang Hobby Market Fair. Ito yung 15th market fair namin. And ito ay gaganapin sa Space sa Juan Ayala. Open kami from 10 o'clock in the morning until about 9 o'clock at night. No? So iniimbita namin lahat ng publiko para tignan. And dito makikita nyo sa isang lugar lahat ng manghahabi na galing sa buong Pilipinas. Merong galing Ilocos, sa Northern Luzon, at Cordillera, tapos meron ring from Bicol, from Visayas, at saka from Mindanao. Okay. And Ma'am Jeannie, baka kasi sabi nila isa po kayo sa vendor na makikilahok dito. So, meron po kayong imbitasyon sa ating mga tagapakinig? Oo. Bisita po kayo from October 10 to 12 sa Level 5, Space 1 Ayala. Andun po marami pong mga vendors doon. Ang daming pwedeng mabili na mga gandang handwovens. Pati ako nauubos pera ko doon. Kasi sobrang ganda lahat ng mga gawa. And I would like to take this opportunity to thank Habi for always supporting the weavers. Especially kami na bagong mga Isinay weavers, for always being there and for opening the market para mas lalong maraming bumili sa amin. And it also gives jobs dun sa mga mommies na nandun lang sa probinsya na ayaw umalis. Okay. Or pwede din mga daddies na ayaw umalis sa probinsya nila. Thank you, and please support and buy local kasi this is our identity, and we will be able to represent our country pag lumalabas tayo tas suot natin yung mga magagandang gawa natin. So parang tayo naglalakad na magandang art, and we're representing the Philippines without us knowing. So, okay. And Ma'am Laida, ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Hindi lang shopping ang magagawa nyo dun sa Likhang Hobby Market Fair. Magkakaroon rin kami ng mga lectures tungkol sa weaving industry at saka mga workshop ng backstrap weaving at saka natural dye. Kaya interesting yung experience. Hindi lang shopping, meron rin kayong matututunan. So, punta kayo sa fair. Kita-kita. Yes. Okay. And Ma'am Jeannie, meron pa po kayong mga gustong sabihin pa, final message sa ating tagapakinig? keep on supporting local po. Yon, support local. Okay. Sige, ito po ang ating mga naging guest. Maraming salamat po sa inyong oras at naway tangkilikin po natin yung ating mga tagapakinig at tagapanood, naway tangkilikin po natin ang ating katutubong textile, no? Yung hobby, okay? Yan po si Ma'am Adelaida Lim, ang President Emeritus ng Hobby, the Philippine Textile Council, at si Ma'am Jeannie Lakay, ang owner po ng Aruga Handwovens. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. Thank you. Thank you. Okay, so ayan po, napakinggan niyo po ninyo ang ating mga aktibidad para po isulong ang ating mga indigenous peoples. Ngayong ipinagdiriwang po ang National Indigenous Peoples Month. Naku, wala na po tayong oras bago tayo tuluyang magpaalam. Siyempre, magpapasalamat muna tayo sa ating Master Control kay Sir Milo Jonella, sa ating Warcast kay Justine Osias at sa aking po mga co-producers si Jerome Toledo at si Erwin Peñano. Maraming salamat po hanggang sa susunod na episode ng ating programang Usap-Usapan. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.